Our topic for today is found in the book of Second Chronicles, chapter 35 and 36. This is about the Second Chronicles 35 is about the Passover. Alam na natin yung Passover, mga kapatid. This is the Passover, the great Passover of Josiah. And this is about the lambs. In verse 1, they slaughtered the Passover lambs on the 14th day of the first month. So there were killings, there were murdering or not murdering, slaughtering of the Passover lamb. Bakit mahalaga yun, Sister Cecil, sa mga Kristiyano? Natatandaan mo in the book of John, chapter 1, verse 29, I think it was John the Baptist who were shouting, who were telling people, repent, repent, repent. The kingdom of God is near, the kingdom of God is near, the kingdom of God is near. And he developed many people following him. Because of him shouting, repent, 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 even the scribes and the Pharisees were talking to him, in what authority you are preaching the word of God. So marami naging nakabangga itong si Brother John the Baptist. And he had many followers, Sister Chami. Sa dami ng kanyang followers, naging sikat siya. But when he saw Jesus Christ coming towards him, he pointed Jesus as the Lamb of God. He was telling the people like, itong aking ginagawa, ang aking ginagawa ngayon ay walang kabuluhan, ngunit yung taong yan, siya ang kordero ng Diyos. He shouted and he pointed to Jesus that he is the Lamb of God who takes away the sins of the world. At ang sabi pa ni Brother John, with whom any sandals or any lace of sandals I am not worthy to carry. So sinasabi ni Brother John na kahit yung panalin ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat dapat magdala. Jesus was called the Lamb of God. And in the book of Second Chronicles chapter 35, it tells about the slaughtering of the lambs. And as we have just finished the Semana Santa, yung natagnan nilang Semana Santa, yung mahal na araw, it reminded us yung pagpatay ng maraming mga tupa. And that's the reason why, mga kapatid, we have to understand that the lamb represent God. That when the lamb dies, the blood that God smells represents the payment for sins. So yun. And then we can also learn on this chapter, mga kapatid, that itong si Haring Josiah, he ordered to put the Holy Ark in the house which Solomon the son of David, king of Israel, built. Alam natin in the previous chapters, nadaanan natin si Manasseh, si Amon, they removed the Ark of Covenant from the temple. And now King Josiah directed that the Ark of Covenant be returned to its rightful place. You see, mga kapatid, when I was reading this, it came to me, Sister Christy, maraming mga churches, and they proclaim that they are church, but Jesus Christ is not there. God is not there. The Ark of Covenant is not there. Because some churches, they proclaim this, that. Ang dami nang natabunan na yung mga doktrina, mga utos, mga mensahe ng Diyos. At ang nangingibabaw na, nagdo-dominate na sa iglesia, sa maraming iglesia, tao na, hindi na Diyos. And my topic, mga kapatid, na gusto kong isabihin sa inyo ngayon is, let us put back Jesus. Let us put Jesus back into the church. Maraming mga churches wala na si Jesus eh.
Yan ang problema. Man-made doctrines. Man-made head knowledge. Wala talaga yung mensahe ni Jesus eh. Minsan nawala na talaga yung nawala na si Jesus sa iglesia. Nawala, naging mayayabang ng tao. Kailangan magdebate. Kailangan naging mapagmalaki na. Naging mainggitin ang mga tao. Naging mapagmahal sa kapwa. Naging mapagmahal sa sarili. Wala na sa kapwa. Naging madadamot. Kung kailan naging Kristiyano, naging madamot, naging masama ang ugali, naging walang niya. Dapat hindi ganon. Panatilihin natin mga kapatid sa ating iglesia ang mensahe ng Diyos. Sabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Maging mapag-ibigin kayo. Diyan natin may papakita ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Diyan natin may papakita ano talaga ang Panginoon. Ito ang dahilan. Hindi dapat ang church, and I'm talking about to any churches, hindi dapat ito maging ground para maging fault finding. Marami mga churches ganun eh. Paramihan ng magagaling. Di ba si Jesus tinawag na friend of the sinners? Di ba si Jesus sinabi na friend of the taxpayers? Where in those days talaga namang kinatatakutan at kinagagalitan mga kapatid. Yun mga kapatid ang isa sa mga mensahe na nakita ko doon, that in those days, ibinalik nila ang Ark of Covenant. Kung alam natin, the Ark of Covenant is where God lives. Ipinabalik ni Haring Josiah yung Holy Ark into the temple. You see, Sister Charmy, kung ang isang mananampalataya ay mananampalataya lamang, sisimba lamang, pupunta ng church, without the actual changes, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ako mga kapatid, ito akin, ito wala ito sa Bible. You see, meron na akong gustong hanapin mga kapatid. Hindi ko tinotolerate mga kapatid ang mga bisyo. You see? Hindi ko tinotolerate yung mga ganyan. Hindi ko tinotolerate yung mga pag-inom ng alak, Pastor Johnny. Kasi hindi naman ako umiinom eh. Hindi ko tinotolerate yung mga, may mga tao kasi na pagka-Kristiyano, Sister Cecil, bawal mag-party. Bakit ka nasa party? Di ba born again ka? At bakit? Pagka pala Sister Christy, born again, bawal mag-party. Bawal maging masaya. Hindi kasi mga born again, ang mga Kristiyano dapat laging disente. For me, Sister Cecil, ito wala ito sa Bible. And ako nagsasabi nito. It's up to you to believe me or not. Pero sa akin mga kapatid, being raised as a good man doesn't mean you don't drink. Bagamat hindi ko tinotolerate yun. Kasi may mga tao na ang nakikita palagi yung mga fault ng iba. Pero kay Jesus, walang problema yun eh. Pag tinignan naman turo Sister Christy ng Panginoong Jesus, wala kang makikita na pinuna ng Diyos ang mga superficial, artificial, or cosmetic sins. In fact, kay Jesus, hindi mahalaga yun eh. In fact, kay Jesus, pag lumapit ka sa Kanya, babaguhin ka niya eh. Lumapit sa Kanya mga prostitute, nahuling nangangalo niya. Did Jesus attack the woman? Hindi niya inattack yun. Hindi naging parang malaking issue sa Kanya para patayin ang babae na yon.
na dapat sa according sa batas ni Moises, patayin ang mga ganyan. Nahuli, caught in the act. Lumapit kay Jesus sa mga tax collectors. Si Matthew is a tax collector actually. Marami sa kanyang lumapit, mga kapatid. Marami siyang mga taong makasalanan. Pero kay Jesus, hindi naging problema yun. Very, very big taboo ang kasalanan sa Christianity. Pero ang ang being good, mga kapatid, doesn't mean, hindi ko tinotolerate ito. Hindi ko sinasabing magganito kayo. Pero higit doon sa pagiging hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, hindi ako ganito. Pero Sister Cecil, para sa akin, being raised good is how you treat others. How you treat people. Your manners. Your respect. It's more than that. Yes. Hindi ko tinotolerate yung mga ganyan, but mas pinapahalagahan ng Panginoon, mga kapatid, yung Jesus na nasa sa iyo. Kasi yung pagsisigarilyo, for example, matagal bago mawala yan . Kasi minsan, ang paninigarilyo, Sister Charmy, minsan taon na yan . Pastora used to be a smoker. You know that? When we were starting, mga 1978 yata yun, o 79. Si Pastora, Reverend Pastora, naninigarilyo yan. Ang sigarilyo niya, Sister Christy Winston. Sabi niya, anak, bili mo ako ng Winston. 1979. Nagsisigarilyo pa si Pastora. Totoo yung... Oh yeah, hindi ko alam kung yung mga ganyan pa sigarilyo, Sister Elaine. Pero yun ang sigarilyo niya. Kahit ang dako, Winston. Nagsisigarilyo si Pastora noon. Pero binago siya ng Diyos. But what I'm saying, mga kapatid, is let's put Jesus back into the church. Kasi yung mga bisyo, matagal maalis yan . Uy, nagsisigarilyo pa pala siya. Di ba minsan ganon? Parang, uy, ganito pala siya. Oh, pero nakikita mo yung panlabas. Pero higit dyan, kay Jesus hindi niya tinira yun . Di ba? Si Jesus hindi niya tinira yung mga tax collector, yung mga chief tax collector, yung mga masasama. Hindi niya binanatan yun. Pero maraming Sister Christy nga, magpunta ka ng mga churches, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, bawal ang ganito, bawal ang ganito. Maraming bawal. Pero kay Jesus ba, naging bawal ba yon? Kaya, ako palagi ang aking personal conviction on preaching the word. Lagi kong titingnan, Sister Christy, under the microscope, under the lens of Jesus. Ano ang tingin ni Jesus dito sa tapat na ito? Hindi yung tingin ni Apostol Pablo, hindi yung tingin ni Apostol ni Pedro, ni Juan, hindi yung tingin nila. But how would Jesus react on these particular circumstances? Kaya dapat meron kang lens ni Jesus. Tingnan mo, ano ang tingin ni Jesus dito? Pero sa atin, pagka, ganito yan . Tingnan mo pala, ibalik natin yon. Ibalik natin sa iglesia yung ganong pag-ibig, yung ganong pangunawa sa kapwa. Hindi lang yung outer, yung physical, yung alam mo yung parang ano lang yan yung mga paninigarilyo. Oo, kasama yan. Pero, yan nga, paninigarilyo lang Pero sa ibang iglesia, malaking naninigarilyo pa siya, ganito yan Pero kay Jesus, baliwala yan Kasi kay Jesus, mahalaga, nagbabago ka. Mahalaga everyday because we are everything everyday, Sister Elaine. We are on a journey. We are still, kumbaga sa website, Sister Cecil, we are under construction. Nakakita ka ng website na ganon? Yung pag inopen ng website, under construction. Sabihin, ginagawa pa. Mga kapatid,
Hindi ka pa finished product. May mga tao kasi pagka nagsalita, parang laging finished product. Parang laging perfect. Pero hindi naman tayo perfect eh. Amen mga kapatid. Wala nakabuo ng galing. Kaya ito ang sinasabi ko doon na maganda ang pagkakaginawa ni Haring Josiah na ibalik si Jesus, ibalik ang Diyos sa templo. May mga churches, bawal ang ganito, bawal ang ganito. Bawal ang mga bakla, bawal ang tomboy, bawal ang mga mapupula ang buhok, bawal ang mga decolores ang buhok, bawal ang may mga tattoo. Kasi daw, pag may mga tattoo daw, mukha daw adik. Pagka daw may mga earring sa ilong, adik. Ako kasi, Sister Cecil, mas gusto ko pa na makarinig sila ng salita ng Diyos. Anong gusto mo? Doon mo sila nakikita sa labas? Paano natin maaabot ang mga taong ganyan? Kung lahat na lang ng church ay sarado. Para sa kanila. Di ba? Eh di alisin na lang natin ang jail ministry. Total, ayaw pala natin ng... Kaya kita mo ang... I think wala akong narinig na church sa buong Batangas. Hindi ko alam sa ibang lugar sa Maynila. Pero I think Maranatha is the only church in all of the Batangas region, Region 4, na meron tayong jail ministry. Pastor Rodel, ang head niyan. Bakit? Eh kasi, kung lahat na lang ng tao pala nagpupunta na dyan, dapat mabuti. Eh, wag na tayo mag-jail ministry. Kasi the fact na nakulong yan, ibig sabihin, nagkasala yan. Convicted, hindi accusation, hindi allegation. Convicted by the court of law. Oh, kung hindi pala natin papapasukin yan, mga kapatid, baliwala yung jail ministry. It defeats the purpose of going to the jail. Kasi sasarduhan pala natin ng church natin kapag nagkasala sila eh. Maraming churches na gano'n. Parang maganda lang ang church, pero pagpasok mo, kailangan nagko-conform ka doon sa culture ng church na yon. Otherwise, tatanggalin ka nila. Pero sa Panginoon, hindi eh. Hindi inano ng Panginoon yun. Hindi niya tiningnan yun. Mahal na mahal tayo ng Diyos, Sister Charmy. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng Passover lamb. Pumapatay sila ng hayop bilang pagbayad. Kaya ang tawag offering, peace offering. Pambayad sa mga kasalanan. Kaya yan ang isa sa mga features ng Passover was the sacrifice of a lamb for each household. Bawat isang tupa, Sister Charmy, nagre-represent ng buong pamilya. Sample, Mira's family, isang tupa. Oh. Kaya pag pumatay ka, lahat ng kasalanan ng buong Mira's family kasama na. Kaya di ba nakalagay sa Bible, Sister Cecil, believe, sabi sa New Testament, you and your family will be saved. Yun ang main feature ng Passover, yung pagpatay ng mga tupa. Kaya kailangan nating ibalik, mga kapatid, ang Panginoon sa iglesia. Yun ang Diyos eh. Kaya hindi ako naniniwala daw na kailangan nating saraduhan ang church. Kasi ang Diyos masarap kasama, Sister Elaine. Masarap kasama ang Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi siya maigpit. Pero, at sa kanya, kasalanan talaga. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng pagbabago. Binibigyan tayo ng Panginoon ng chances, opportunity to change. Ano pa ang feature dito, Sister Charmy? They roasted, niro-roast. Parang peri-peri. Alam mo yung mga nasa Nandos, di ba? Niro-roast nila, Sister Erlinda, may sawang-sawa daw yan sa Nandos eh. Kasi Sister Jewel at saka si Sister ay nagtatrabaho doon, Gracie Ann. They roasted the Passover offerings with fire. Alam natin yan, Sister Christy, na ang Panginoong Jesus ni-roast. Nagpunta sa impyerno eh. Kaya ang one of the main features, dynamics ng hell is fire. Ni-roast ang Panginoong Jesus sa sobrang galit ng Diyos sa Kanya. Nagalit ang Diyos Ama sa Diyos Anak dahil sa kasalanan mo. Yun ang
Yun ang concept ng roasting ng Passover lamb. Dumadaan talaga sa apoy. At yun ang nangyari sa Panginoong Hesus. Yun, nandoon, Sister Christy, ang Panginoong Hesus, nasa impyerno ang Panginoong Hesus ng 3 araw. Kaya nabuhay siya ng Sunday eh. Nung Friday, Saturday, Sunday, nung bago siya nasa ng Panginoong Hesus, he was on hell. Naranasan ni Jesus yon. Binayaran niya mismo. Nagpunta siya talaga sa impyerno. Hindi siya exempted porque Diyos siya, hindi. Binayaran niya talaga. Nagpunta siya doon. Kasi sinabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan mamatay ka, Jesus. Hindi in-exempt ng Diyos Ama ang Diyos Anak para lang mapagaan ang parusa, ang sentensya. Hindi. Binayaran talaga ng Diyos yon. Yun ang roasting. Ano pa ang sabi dito mga kapatid? Iniisa-isa ko na lang para hindi na tayo maging monotonous ang ating discussion. Kasi alam ko naman narinig nyo na rin ito sa iba't ibang mga facilitation. Ang sabi pa rito, Sister Elaine, also the gatekeepers were at each stage, also the gatekeepers were at each gate. They did not have to leave their position. Isip ba nagbabasa ako ng Bible, Sister Chami, agad na i-apply ko yan, ini-apply ko agad yung universal application. Yung mga gatekeeper daw, hindi umalis sa pwesto nila. This shows that Josiah was mindful of the security and the strength of the kingdom even during this great celebration. Yung mga gwardiya, Sister Elaine, kailangan nasa duty pa rin. Na may gatekeeper. Ano ang tinuturo sa atin, Sister Elaine? Pag ang tao masaya, pag ang tao nakuha na ang grasya, nawawala na sa presensya ng Diyos. Sa sobrang saya, nawala. Ito yun eh. Hindi nawala yung gatekeeping. Kahit masaya, kahit na ang saya-saya na ng buong kaharian. Pero King Josiah was mindful, baka mamaya sa pagsasaya natin, baka atakihin tayo ng kalaban. Hindi natin alam. Hindi. Gatekeepers, dadalhan namin kayo ng pagkain dyan. Huwag kayong aalis sa pwesto. Ganon din ang ating paglilingkod sa Diyos. Pag kayo naman ay tinugon ng Diyos, biniles na ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, sinagot ng Diyos ang inyong mga panalangin, huwag kayong aalis sa church. Hello? Amen ba? Bato-bato sa langit. Hindi naman kayo yun. The fact na nandito pa kayo, sabihin, hindi kayo maalis, di ba? Amen ba, Sister Elaine? Kasi ang tao, ayan, may nag-i-aim na mo, si Brother Ben, kita mo? Ayan, si Brother Ben, kahit mayayaman na yan, hindi umaalis yan, di ba, Sister Elaine? Kahit mga milyonaryo na. Amen ba? Kasi may mga tao na pag nakuha ng gusto, aalis na. Parang ginamit mo lang. Amen ba? Kaya siguro ang kanta ng Panginoon, hindi ako laruan na iyong iiwan. Yun ang kanta ng Diyos. Iiwanan natin ng Diyos dahil natanggap na natin. Si Haring Josiah, hindi. Manatili kayo sa gate nyo, baka mamaya magkaroon ng ambush. O, yan kaaway. Kaya mag-iingat ka rin pag masaya ka. Alam mo, pag masaya ka, maging mindful ka pa rin. Mindful na baka sa kasayahan mo, makalimot ka. Kaya kita mo yung mga, ito naman mga kapatid, ito real talk tayo ha, Sister Christy, real talk. Ito ay sa tagal ko na rin dito sa UK, Sister Presi. Ako ay magse-celebrate na ng, this year, ako ay 19 years na dito. At, you're talking to me. Marami na akong nakasalamuhan, naobserbahan. Marami na akong naobserbahan. Marami na akong nabalitaan. Na napahamak. Bakit ang mga British people, tapos kaya mag-iingat kayo yung may mga nanliligaw na British, mag-iingat kayo. Bakit? Ito sa mga kababaihan to. Real talk. Ito mga British na yan, ang unang date ha, either yayayain ka niyan sa Scotland, o kaya inuman sa pub. Para maging masaya. Kasi yung spirit ng intoxication, nagpapasaya yun eh. Di ba minsan para kang luka-luka, pagka nakainom ka, para kang siraulo na. Parang tawa ka ng tao, di ba?
Sa kasayahan mo na yon, natitake advantage ng mga kalalakihan. Kaya minsan may mga babae na, ay, bakit nandito ako? Nasaan ako? Eh kasi lasing ka kagabi. Saan ka nagpunta? Oh, di ba? Kaya, mag-iingat. Iniingatan ang dangal, iniingatan ang pagkatao, iniingatan ang buhay para hindi mapariwara, para hindi mapasama. Kahit masaya, kailangan awareness pa din. Hindi yung ang saya-saya tapos biglang nawala na talaga yung saya, nawala na yung kaligayahan dahil napahamak. Etong si King Josiah, wise. Kahit nagsasaya tayo, hindi mawawala ang guard. Ganun din sa buhay natin. Kahit na naabot na natin ang ating mga hinihingi, minimithi, huwag kang makalimot sa Panginoon. Mananatiling tapat. Panginoon, guarded ko pa rin. Kaya sabi ni Haring David, Lord, guard my heart that I may not forget your statutes. Sabihin, kasi maraming mga victory si Haring David eh. Baka mamaya makalimot ako. Ganon mga kapatid. Ano pa natutunan natin dito, Sister Charming? Itong kamatay ni Haring Josiah, binaliwala niya ang babala ng Panginoon. The Bible tells us, Sister Cecil, after all this, ang dami ginawa ni Haring Josiah maganda. Binalik niya yung templo, ibinalik niya yung Holy Ark sa templo. Marami siyang mga napakadami ng pagpipiesta, pagpapatay ng mga tupa, naging mabait siya sa mga tao, marami siyang ibinigay ng mga tupa, talagang very lenient. Nandoon din yung kanyang ginawa na yung gatekeeping, may mga kantahan. Dito sa verse 15 to 19, sinasabi rito yung greatness of Josiah's Passover. Kasi may mga singer siya eh. Nandito yung the singers, the son of Asaph. Yung si Asaph, nasa awit yan, nasa buong ng awit. Napakaganda siguro ng boses niyan. Kasi dito pa lang sa Chronicles, nandito na siya eh. Nung sinulot ni Haring David, nandoon din siya. So, may marami mga kantahan. At yung gatekeepers, hindi pinalis ni Haring Josiah. But, ang sinasabi Sister Cecil, sa verse 20 and 20 to 22, after all this. Now, I will stop on that. After all this. Is it not surprising that after some sort of happiness in our lives, Sister Christy, after all this, the enemy comes and attack. Kaya nauso yun sa atin, di ba? Pag masaya ka, Sister Maribik, uy, huwag kang tawa ng tawa, mamaya malulungkot ka. Di ba? May ganun. May ganun tayong kasabihan, Sister Elaine, di ba? Yung huwag kang magsobrang magpakasaya kasi darating ang lungkot. Ganun yun eh. Doon, parang dyan ang galing yun. Ganun mga kasabihan. But after all this, yung after all ng saya ni Haring Josiah, dumating na ang problema. Ano nangyari? The king of Egypt, Necho, came up to fight against Carchemish by the Euphrates, and Josiah went out against him. Na mga kapatid, listen to this. This is very important. Ang dami kong sasabihin. Sister Christy, Sister Cecily, handa mo mga hugot ko ha. May maraming hugot ako dito. Eto na. Itong si Haring Necho ng Egypt, kinalaban niya ang mga taga Carchemish sa Euphrates. At itong si Josiah, nakisawsaw. Sabi ni Haring Necho kay Josiah, "What have I to do with you? Bakit sumasali ka dito? I have not come against you," sabi ni Necho ng Egypt, "but against the house with which I have war." Iba ang kalaban ko, hindi ikaw, Haring Josiah. You see, mismo yung hari ng, nakakatawa dito, Sister Elaine, mismo yung hari ng Egypt, ang nagpadala ng messenger kay Haring Josiah, bakit ka nakikisawsaw? Diba?
I have not come against you this day. Hindi ikaw ang kalaban ko. Alam mo, maraming Pilipino, dati yung dating FM, kaya nasaraduhan yan di ba? Hindi, kaya naman nasaraduhan yan dahil namatay yung si Ferdinand. Pero marang malapit dito sa amin, Sister Marivic, na isang pub, dito sa may Acton. Nagpapagupit ako sa isang barbero dito. Sabi ko, bakit sarado yung katabing pub? Hindi, may namatay dyan. Di ba? Maraming mga Pilipino, hindi naman sila ang kalaban, nakikisawsaw sa laban. Sa halip na tumakbo, pupunta doon sa suntukan, makikipagsuntukan. Hindi naman ikaw ang kalaban dito. Kaya kita mo, marami kang mababalitaan, Sister Marivic, na silang umawat, silang nasaksak. Marami ba kayo nabalitaan na ganyan? Yung umaawat, sila nasaksak. Sister Charmy, pag may nagsasaksakan, lumayo ka. Hindi ka para lumapit. Anong dadalhin mo ang Bible? Walang Bible pag may nagsasaksakan. Nagpapatayan, nagbabarilan, tapos sasabihin mo, Bible, baka tamaan niya ng bala. Ang sabi ng Panginoon, gamitin mo ang utak. Amen ba mga kapatid? Nagpadala sa kanya si Haring Nico ng Egypt, nakipag-usap sa kanya. Binigyan na siya ng warning. Ang sabi ni Nico sa kanya, ni Haring Nico, refrain from meddling with God, who is with me, lest He destroys you. Yung hari ng Egypt, Sister Elaine, nagsalita na, wag mong pigilan ang Diyos, wag kang makialam sa Diyos. Sabi ni Haring Nico, ang Diyos ay nasa sa akin, otherwise, papatayin ka ng Diyos. That word, Sister Elaine, was actually from God. Maraming gagamitin ng Diyos, mga kapatid, ng iba't ibang kapamaraanan para makipag-usap sa iyo. Mapapansin mo, minsan pagising mo, ganito, maraming ginagamit ang Panginoon, Sister Elaine. God can talk to you through a weather. Sa Pilipinas, di ba, Sister Christine, di ko alam kung saan Nueva Ecija nangyayari ito. For example, aalis ka. Sister Presi, hindi ko alam kung sa Batangas nangyayari pa ito. Sa Batangas, pagka ikaw iaalis at may nakita kang pusang itim, naku, may pusang itim. Minsan ganun Di ba? Hindi ko alam kung ginagawa niya yan, pero ang Diyos gumagamit ng iba't ibang paraan. Kay Balaam, yung donkey nakipag-usap sa kanya. Di ba? Tanda si Balaam, nakipag-usap yung donkey, nagsalita, yung hayop na donkey, nagsalita kay Balaam, nakipag-usap. Kasi pinagsalita ng Diyos. Ang Diyos pwede makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga tao. Ibang taong hindi mo kilala. Ang Panginoon pwede makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng opportunity. Gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang paraan, ng iba't ibang dynamics to speak to you. Kaya sabi ko nga mga kapatid, huwag kang makisawsaw sa drama ng iba. After ng palabas nila, hindi ikaw dahil sila pa rin ang bida. May drama sila, buhay nila yon. Huwag kang makisawsaw. Mahilig tayong magbagoong. Hindi naman ikaw kasali. Nakikisawsaw. Bakit? Alam mo ang mga totoong tao, Sister Christy, real people, real Christian, avoid drama. Kasi sa kanila, mahalaga ang kanilang panahon. Mahalaga ang kanilang oras. At ayaw nilang sayangin ang kanilang mga oras at panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ito si Haring Josiah, hindi naman siyang kalaban. Bakit ka sumasali? Alam mong drama, Sister Charmy, hindi yan basta-basta, hindi yan tipong hindi yan basta-basta dumarating sa buhay mo. Yung drama ng iba, o yung drama, either you create it, or either you invite it, or either you associate with it. Kaya kung may drama sila, or kung ikaw man ay nagdadadrama,
Huwag ka na maghanap ng kasama, ikaw na lang ang actor dyan. Huwag ka na maghanap ng supporting actor and actresses. Hindi naman ito pampamas. Itong si Haring Josiah, yumayabang. Bakit yung sumali dyan? Buhay nila yan. Laban ni Neko yan at saka ng Assyrian ng Babylonian. Bakit yung sumasali? Juda. Oo. Minsan mga kapatid, you have to avoid certain people. You have to avoid certain people to protect your emotional health. At yun, Sister Elaine, yung avoiding certain people to protect your emotional health is not a weakness actually. It's wisdom. Karunungan yun. Yung pag-iwas sa mga taong madrama, naku, hindi kahinaan yan. Karunungan. Bakit? Kasi pag lagi kang kasama ng mga drama, malamang maapektuhan ka nila, maaambunan ka ng drama nila, yung problema nila, yung bigat nila, ipapasa sa'yo. Kaya minsan wala ka namang problema, pati ikaw namumuro. Bakit ba ako hinang-hina? Kasi ang kasama pa lagi si drama queen. Supporting role ka lang. Hindi ka naman kikita, hindi ka naman yayaman, hindi ka naman gaganda ang buhay. Nakikisama ka sa mga drama ng iba. Hayaan mo sila. Don't meddle or don't associate with dramatic people or miserable people. Ano ang sabi, Sister Cecil? Misery always looks for company. Diba? Malungkot ka na. Ang hahanapin yan, mga taong malulungkot. Kaya mapapansin, mga malulungkot. Ang kakantahin yan, ang papatunugin niya, Sister Presi, I did it my way. Yan ang kanta nila. Tapos kukuha yan ng alak, kukuha yan ng blade, kukuha yan ng lubid. Diba, Sister Christy? Alam mo na susunod. Kaya, drama nila, kaya kita mo ang mga taong, yung mga taong lumalayo sa mga madadrama, sila yung mga baby face, parang walang problema. Pero ang mga tao, pag yan ay palaging may problema, wala ka nang may mga taong gano'n, wala ka nang wala kang maririnig na blessing, wala kang maririnig na lakas. Puro lagi magugunaw na ang mundo, babagsak na ang ulap. The world is going to end. Parang laging gunaw, parang laging pagdagit, parang laging nakakatakot. Hanapin mo yung mga tao, surround yourself with positive people. Surround yourself with good people, godly people. Kung ikaw ay mahirap, ang maging kaibigan mo yung mga mayayaman. Kung ikaw ay pangit, ang hanapin mo yung medyo may kagandahan. Hindi yung pangit ka na nga. Ang kakasamahin mo pa, kapwa pangit. Hindi asosasyon ng mga pangit. Mataba ka na, ang kaibigan mo lahat matataba. Di lahat kayo mga... Kaya kahapon, may nakalagay si Brother Ezekiel. Wala si Brother Ezekiel dyan. Yung kanya palang pangalan sa Korea nakalagay, Ezekiel, name, meaning in Korean name, Taba Choi. Mga kapatid, ano yan Law of Association. Kung ikaw ay may pagka-bopis, doon ka sumama sa medyo may karunungang konti. Hindi lahat na lang kayo mga bopis. Ba mga kapatid? Sama-sama yan. Kaya tama sabi ni Pastor Alvin sa kanyang preaching sa Qatar, birds of the same feather, they fly together. Kung yung mga talunan yan, iniwan, huwag kang sumama dyan. Mga ganyan ang buhay, naninigarilyo, mga chismosa, iwasan mo yan. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, magkakaroon pa rin yan ng bahid sa'yo. Mahahawahan ka.
Amen mga kapatid. So yun ang itinuturo ni Haring Josiah. Actually, Sister Cecil, yun ang naging dahilan kaya sa namatay. Yung pagsawsaw niya, na hindi naman sa kanya ang problema. Sinabihan na siya, hindi ka dito. Nagpanggap pa siya. Nagpanggap. Sa pagpapanggap niya, napatay tuloy siya. Huwag kang sumali kasi ang dami mo ng problema. At tayo mga Pilipino, mga kapatid, real talk uli ha. Sandali mga kapatid. Dito talagang nagiinit ako dito eh. Tayo mga Pilipino, ito ang ating mga problema mga kapatid. Sister Christy, tayo ang dami-dami na nating problema. Alam mo tayo mga Pilipino, gusto pa rin nating... Hindi ba kayo, yung bang problema nyo, hindi pa sapat sa inyo para yun ang atupagin nyo? Gusto nyo pa magharap ng iba pang problema? Ang gustong isolve yung problema ng iba. Yung problema mo, ang solvein mo. You have too much on your plate. Nakatingin ka pa sa plato ng iba, puno na nga ng Alam mo sa linggo, ang dami mo nang kinakain, mayroon ka ng Sharon. Tito, Pastor, bakit si gano'n may dalang cake? Ako wala. Kapatid, lahat naman ng mga bilo-bilo nasa iyo na. Pati ba naman yung cake ni sister gano'n, ni brother gano'n, titingnan mo pa. Amen ba? Parang gano'n din ang sistema nun eh. Ang dami mo ng problema na nasa bahay mo, na dala-dala mo, hindi ka na nga magkanda o gaga. Tapos pag nagpe-pray ka, Panginoon, solvein mo po ang problema ni gano'n, ni sister gano'n. Ang ipag-pray mo, kapatid, yung problema mo. Kasi kanya-kanya tayo ng problema. Yan ang panalanginin mo, yan ang maging atupagin mo, yan ang ubusan mo ng panahon. Amen ba mga kapatid? Hindi yung, ang dami nating panahon sa problema ng iba, nangyari. Diba? So don't create your own problem. Don't create your own drama. Kasi itong problema ni Haring Josiah, siya rin naman ang gumawa. At minsan ito real talk ulit, Sister Christy ha. Total tayo, si Sister Cynthia naman, tsaka si Brother Matt ang nagbabayad itong ating Zoom na ito. Hayaan mo na, mayayaman naman yan. Alam mo ang problema ng tao, minsan Sister Christy, tayo na gumagawa. Yung mga taong gano'n. Nakalagay sa Facebook, for example, sample lang naman to. Magpo-post sa Facebook, Sister Charmy. Ay, ito po, salamat po sa Lord, itong aking bahay munti. Bahay munti? Ang bahay mo, 5 palapag. 5 floors. Tapos sasabihin mo, kahit ang bahay mo ay munti, kakanta ka pa ng maliit na bahay, ang bahay mo, ang laki-laki, ang tangkad-tangkad, ang daming kwarto, 16, 18 kwarto. Tapos sasabihin mo maliit, hindi pagkukwentong ka ng tao, mayabang ka. False modesty. May mga tao kasing gano'n, false humility, false modesty. Pa-humble effect, pero hambog naman ang dating. Di nagkikreate ka ng problema mo, kaya ka napapag-usapan sa Facebook. Bakit mo sasabihin maliit? Ang laki-laki. Tinitingala na nga ni Ibong Maya, hindi maabot ng taas ng... Tapos sasabihin mo maliit. Tayo ang nagkikreate ng problema natin. Huwag kang mag-create ng problema mo. Alam mo, tama sabi ni Pastora, Sister Chami. Alam mo sabi ni Pastora sa akin? Anak, a private life is a happy life. A private life is a happy life. Maganda na yung private. Hindi na yung laging lahat ng gagawin nasa Facebook. Maganda rin yung kasi social media para maganda rin ng may daan ng magaganda. Pero wag naman yung araw-araw na ginawa ng Diyos. Amen ba? Kasi minsan pinagkukwentuhan ka rin eh. Tayong gumagawa ng problema natin. Kaya pinagkukwentuhan tayo ng mga tao. Para walang pagkwentuhan, di wag ka mag-create ng kwento. Yung kala mo mga follower mo, may mga following, mga followers, hindi ka gusto ng mga yan. Hindi ka naman nila kilala eh. Yan ang one of the disadvantages of the modern technology. Meron kang mga friend na hindi mo naman kilala. Sino ka? Friend kita sa Facebook. Sino ka nga? Friend nga tayo sa Facebook, hindi naman kita kilala. Anong nangyari?
Ngayon na-discover na ano yan, naging isang hype na sensation. Friend kayo, pero hindi mo kilala, hindi kanya kilala. Nagla-like sa mga post mo, hindi ka naman niya kilala. Kaya, sa dami ng kilala, Sister Charmy, ang daming tumatawag, kahit alas 12 ng madaling araw, tatawag. Wala ka ng panahon magpahinga. Kakain ka, sumusubo ka pa lang, pwede makausap. Nakita mo kumakain pa ako? Bakit? Binigyan mo ng access ang mga tao sa buhay mo. Be careful of who you give access to your life. Anybody who touches you will take something from you. Alam mo yung babaeng Sister Cecil, yung inaagasan na 12 years? When she touched Jesus, something came out of Jesus that he did not know. The same principle applies. Lahat ng taong hahawak sa'yo, may kukuhanin at may kailangan yan sa'yo. Minsan, mahal ka lang ng tao dahil may kailangan sila sa'yo. You are surrounded by people who need you, but doesn't mean that they can feed you. Kaya be careful. Huwag kang bigay ng number. Hello, mga kapatid, nakukuha nyo? Huwag kang add ng add. Hindi lahat ng nagpapa-add sa Facebook ay sila ngayon. Jumping tayo sa 2 Chronicles 36. Diba? May natutunan kayo sa akin sa drama. Maraming madrama. Laging gusto kang isama sa show. Lagi kang gustong isama sa pelikula nila. Na sila lang naman ang bida, hindi ikaw. Hayaan mo na silang matapos ang pelikula nila. The short reign of King Jehoahaz. Anyway, Jehoahaz na lang. Alam natin yon. 2 Kings 23 verse 32. Itong si Jehoahaz, he did evil in the sight of the Lord. Paulit-ulit na lang. Sabi nga ni Sister Elaine, nakakasawa na. Hari ka pa man din, you did evil in the sight of the Lord. Yung lahat na ginawa ni Haring Josiah na maganda, nagpabalik ng mga Ark of Covenant, yung Holy Ark, ibinilik sa temple, pero hindi sunod na naghahari sa kanya itong anak niya si Jehoahaz. At bakit ka naman magpapangalan ng Ahaz sa pangalan mo? Pumili ka huwag mong lagyan ng Ahaz. Kasi alam natin, Ahaz masama. Di ba, Brother Matt? Jehoahaz. Ang pangalan niya Ahaz. Yung tatay niya Ahaz. Eh di nag-aalaga ka ng Ahaz. Kaya pag nagpangalan ka, huwag mong lagyan nasa biblical name. Anong pangalan? Jehoahaz. Asal Ahaz. Mukhang Ahaz. Amoy Ahaz. Huwag ka maglalagay ng Ahaz, mga kapatid. Lagyan mo ng, hindi lahat ng biblical name maganda. Kasi ngayon, kumuha ng pangalan sa Bible. O ito, pangalan niya Ahaz. Kaya ang mga asal nila, Ahaz. Kasi nag-represent din yun eh. Di ba, Sister Elaine? Kasi Ahaz. Pangalanan mo ng iba. Kaya alam nyo, mga kapatid, merong batas niya sa Pilipinas sa saligang batas natin. Bawal magpangalan ng, may mga certain names na bawal ipangalan. Example, bawal ka magpangalan ng Satanas. Di ba, pwede ka naman pumili kahit anong pangalan. Wala namang Pero pinagbawal ng saligang batas yun. Satanas, Taning. Pwede kang Tunying. Yan, Tunying. May uso sa Tunying, si Mantunying. Pero yung Taning, wag mong kuha. Ano pangalan niya? Taning. Bawal yan eh. Na mga kapatid. Kaya pag kayo ng anak, huwag niyong bibigay yung mga ganyang may association of demonic na mga ahas, taning, demonic. Amen ba? Alam ko yung yung sa Eraserheads na pangalan, bakit ba pinagbabam? Naging sensation yun eh. Eraserheads name of baby. Alam ko yun eh. Hindi Eraserhead na Pilipino. Dahil naman kapatid, total kayo naman ay mag-aano na rin lang kayo. Tayo
Pilipino. Eli Buendia. Yan. Nanganak siya Parang pinangalan niya Satanas Parang gano'n. Naging, masama basta naging sensation ang pangalan ng anak niya na anyway, hindi ko makita. Mga pangalan nila, mga ahas. Kaya tuloy mga ahas. Hindi na lang maging maganda ang buhay. Ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon, pinapasama. Tapos na naman si Joaquin. Joaquin. Mga sakin. Kaya mga kapatid, alam mo yung mga, may association Kaya makikita mo. Diba? Joaquin, 25 years old when he became king. Pero puppet king lang naman siya. Ginawa lang siya ni Haring Nico na taga-kolekta ng buwis. And then itong si Joaquin, na sakim, kagaya ng kapatid niyang si Jehoahaz. Kaya ito may mga sakim, ahas. Kaya bakit mo? Sila pareho mga sakim, mga walang pagsunod sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Itong si Joaquin na ito, according to Jeremiah 36 verse 22 to 24, siya rin ang sumunog nung scroll. Yung salita ng Diyos na sinulat ni na Moises, sinunog niya. Hindi lang sa sakim. Demonyo talaga. Naturing ang hari. At ano pa, itong si Haring Joaquin na ito, ipinapatay pa niya si Propeta Uriah. Jeremiah 26 verse 20 and 23. Kaya ang ginawa sa kanya, mga kapatid, bilang kaparusahan sa kanya, according to 2 Kings 24 verse 1 to 7, itong si Joaquin na ito, siya ay itinali, dinala, at bound in bronze fetters. Naging talagang nakakadena siya. Hindi siya dinala, Sister Charmy. Nakakadena siyang dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylon. Bagamat si Haring Joaquin ay hari ng Judah, you see, hindi exempted Hindi siya exempt ng Panginoon. Hindi porke hari ka ng Judah, exempted ka sa punishment. Hindi. But because he was not a man submitted to God. Mahalaga ang may submission sa Diyos. Kaya swerte nga ito, Sister Eileen, ng mga ito Swerte nung unang panahon, alam mo, Sister Marivic, kasi mismong Diyos, propeta ang kausap nila. Amen. Ngayon, hindi mo alam kung Marites lang ang kausap mo. Ano ba? Marites ba ito o propeta ng Diyos? Hindi mo na alam Sister Arlene, nakukuha mo. Kasi noon, propeta. Walang Marites. Ngayon, hindi mo na alam, Sister Christy, kung Marites ang kausap mo. Amen ba? Hindi mo na alam yung kwento. Kaya ito, ang laki ng kasalanan nila. Kasi alam nila, propeta ng Diyos ang kausap nila. Sister Presi, nakukuha mo. Umaga, pag propeta, walang late, walang Marites. Kasi talagang galing sa Diyos. Spokesperson ng Diyos yan Ang propeta, parang Diyos na yan. Ngayon kasi, hindi mo na alam kung talagang galing sa Diyos o ano. Kaya, mas marami kang senses na pagaganahin ngayon. Kung yung kwento naririnig mo ay talagang totoo o talaga lang chismis o kaya may mga ibang intention na sirain ka. Itong si Haring Joaquin na ito, mga kapatid, ay pinalaya daw dahil sa siguro, according to some biblical scholars, baka siya ay nangako na pag lumaya siya, magiging subject siya ni Haring Nebuchadnezzar. So pinalaya rin si Haring Joaquin. O Joaquin na lang, sige na, Joaquin na lang. Si Haring Joaquin ay naghari, naging king, according to verse 9 to 10 ng 36 Chronicles, naghari sa bilang hari at 8 years old. Sister Charmy, ba't ka naman kukuhang? Imagine mo si Chelsea, 8 years old, kakandidatong presidente ng Pilipinas. Nanalo. President Chelsea, magsino, ano pong gagawin natin dito sa foreign
Tanong kay Manny Pacquiao, mga foreign questioning, foreign relationship, diplomatic relationship. Wala may sagot daw si Senator Manny Pacquiao. Hindi ko alam, hindi ko naman nabasa yon. Pero, 8 years old, bagay, may mga, parang may discrepancy daw between ang ibang chapter kasi ng 2 Kings and then this 2 Chronicles 36. According to 2 Chronicles 36, si Joaquin, 8 years old lang. Pero sa 2 Kings 24 verse 8, 18 years siya. So baka nagkaroon ng mistranslation. Pero pagpalmagin na lang, kuhanin natin yung 8. At kahit 18, napakabata. Magmamanage ka ng laking-laking kaharian, tapos bata-bata mo, importante na may edad. Yun ang definition ng management. Kailangan matalino, kailangan may edad. Kasi pag tumatanda, medyo nagkakaroon ng karanasan. Diba? He did evil in the sight of the Lord. Ipinagpatuloy niya ang mga gawain ng mga liko, masamang mga hari ng Juda. Bata eh. Anong alam niyan? Kaya ako, mga kapatid, mahigpit ako sa aking mga anak. Mahigpit na hindi ako namamalo. Mahigpit na in a way na I train them, I discipline them to do good works, to do good job. I always tell them, be good, be good, be good, be good, do this, do this, do this. Always brush your teeth. Meron silang habit. Itinuturo ko yun. Kasi ang mga bata may tendency na mawala. Pag hindi mo yan tinuruan, nagkaroon niya ng science experiment, Sister Cecil, na yung batang sanggol at yung dalawang batang sanggol, experiment yun na hindi tinuruan at tinuruan. Experiment yun. Real experiment. Yung tinuruan, naging magandang buhay, naging abogado, parang naging doktor yung ibang mga bata, pero hindi tinuruan, nakulong, naging ganito, drug dealer. Kasi ang tendency ng bata, maliko. Kaya tinuturo sa Bible yan, teach the child the way he or she should go. So that when he grows up, he will not depart from it. Mahalaga na ang isang leader may edad. Kaya usong-uso yan, Sister Chami, di ba? Nakikita mo, itong matandang to, walang kinatandaan. Di ba? Minsan ganon. Kaya dapat ng expectation sa matatanda, may kinatatandaan. At tayo naman, pag matanda na, dapat marunong tayong lumagay sa ating pagiging matanda. Alam natin yun, mga kapatid. And then 11 to 14 ang 36, mga kapatid. Last 5 minutes. The reign of Zedekiah and his rebellion against Babylon. So nandito na yung si Haring Zedekiah, 21 years old when he became king. And 11 years he reigned in Jerusalem. But again, he did evil in the sight of the Lord. And, merong and, Sister Chami. Yung and, naka-italic. Sabihin, pag bumabasa ka ng Bible, Sister Maribig na naka-italic, naka-emphasis. And, gumawa siya ng mga hindi gusto ng Diyos, at. Kaya mahalaga yung at. Hindi siya nagpakababa, hindi niya ibinaba ang kanyang sarili before Jeremiah the prophet, who spoke from the mouth of the Lord. Kaya kayo, mga kapatid, kaya kayo tinuturuan ko, di ba? Pag kayo ay a-approach sa mga pastor natin, hindi sa akin okay lang eh. Kasi, pero importante may paggalang tayo sa ating mga lingkod ng Diyos. Kina pastora, tatawagin mo siyang Reverend Pastora. Bagamat si pastora ayaw niya yon. Pero ako gusto ko. Kung ayaw niya, edi okay lang. Pero ako, gagalang ako. Mamupo kayo. Importante yung gumagalang ka sa mga lingkod ng Diyos. Etong si Zedekiah, gumawa siya ng masama sa Diyos, gumawa pa siya ng masama, hindi niya ibinaba ang sarili niya sa lingkod ng Diyos na si Jeremiah the prophet. Di yari siya. Sa halip na makinig siya sa sinasabi ni Propeta Jeremiah, tinawanan pa niya, binaliwala niya ang mensahe na galing kay Propeta Jeremiah o Jeremias.
At sinasabi ng Bible na until there was no remedy. Wala nang remedy eh. Wala nang pagsisisi. Kaya ang sunod dyan, judgment. Now, ito naman kapatid, last na lang ito. Then they burned the house of God. That's the worst. Yung matagal na ginawa ni Haring Solomon, Sister Maribig, na it took them years, best materials, best workmen, na inimport pa nila sa Lebanon, yung mga cedar, inimport pa nila sa mga iba't ibang lugar, sa Tarsis. Kausap niya si Haring Hiram para padalan siya ng pinakamagagaling na kanyang mga manggagawa. Ginawa nila ng maraming taon ang temple na pinagawa ni Haring Solomon. But now, under the leadership, the kingship of King Zedekiah, they burned it. Hanggang sa matagal na sira yun. Yung templo ng Panginoon, naitayo lang yon sa panahon ni Ezra. It took 7 years to build the most magnificent, the great temple of God. But the Bible tells us, Sister Maribig, it only took 2 days to burn. Now, natatapos ako dito mga kapatid. You see, nung binabasa ko ito mga kapatid, dadagdagan ako ng konti mga kapatid. It takes years to build up. It takes years to build up, Sister Cecil, ha? Lahat ng bagay. It takes years to build up wealth. Kaya maraming yung anak ni Elvis Presley, I was watching a movie, some documentary na yung anak ni Elvis Presley na hindi ko matandaan yung pangalan. At the age of 8, pinamanahan siya ni Elvis Presley ng $100 million. At the age of 28, nung dumating na sa right age, Brother Matt, she destroyed it because of substance. Yung dekada at mga panahon na kinita ng ama niya sa pagkanta si Elvis Presley, as we know him, in just few years is gone. It takes years to build up relationship. Matagal mag-develop ng friendship. Tapos minsan, kaunting bagay, isang pagkakamali, destroy lahat. Bakit? It takes years to build up, and it take just few moments to destroy. Mas mahirap mag-build kaysa mag-destroy. Amen mga kapatid? Kaya, mahirap mag-build up ng reputation. Matagal mag-build up ng character. But in just a glimpse, it's a flick of a finger, it can easily destroy. So lahat ng meron tayo magaganda, yung pananampalataya natin, it takes time to listen to the word. And it's just few moments that the devil is going to take the word of God away from you. Kaya pahalagahan mga kapatid. Pahalagahan ninyo ang pananampalataya na meron kayo. Huwag ninyong sirain ang inyong buhay. Huwag ninyong sirain ang inyong pagkatao. Huwag ninyong hayaang masayang ang inyong pinaghirapan dahil lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. It takes time. Yung pagyaman, kaya sa atin maraming naloloko. Maraming nai-scam. Kasi lagi naniniwala sa quick rich. Kailangang mabilis ang pagkita. Amen ba mga kapatid? Nagiging matagal, kaya maraming naloloko. Ang pagyaman mga kapatid, hindi pinagmamadali. Kung talagang gusto mong yumaman, do it the traditional, conventional way. Gusto mong i-build up ang iyong pananampalataya, ang iyong pagiging mabuting Kristiyano, it takes time. Kagaya na nangyari dito. Sinunog lang nila ang maraming taon at panahon, malaking pera, maraming resources na inubos
Pero sa 2 araw, sira ang templo ng Diyos. Huwag niyong hayaang masira ang templo ng Diyos sa inyong buhay. Make it a habit na yung templo ng Panginoon laging maganda. Lagi mong nililinis because ikaw ang templo ng Panginoon. You are the temple of God. At huwag mong hayaang mawala yan. Huwag mong hayaang masunog yan. You have the power to keep it. You have the power to protect it. And you have the power to enrich the kingdom of God, the temple of God in you. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Pastor Johnny, thank you po.